Si Leo at ang mahika ng katotohanan. Sa paaralang elementarya ng San Isidro, kilala si Leo bilang astig at kahanga-hanga. Lagi siyang napapaligiran ng kaibigan. Hindi dahil sa talento, kundi dahil sa kanyang mga kwento. May bagong laptop ako sa bahay. May robot akong ginawa kagabi. Lahat ng mga kaklase ni Leo ay napahanga. Ngunit walang nakakaalam. Karamihan sa mga sinasabi niya ay hindi totoo. Isang araw, tinanong siya ng kaniyang kaklase. Leo, ikaw ba ang pinakamataas sa test? Saglit siyang nag-isip at sumagot. Oo, naka-perfect score ako. At napanganga ang kaniyang mga kaklase. Doon niya unang naramdaman na ang saya ng mapansin siya. Kaya simula noon, paulit-ulit na niya itong ginawa. Habang tumatagal, mas lumalaki ang kanyang mga kwento. May mansyon daw sila, may sariling gaming room, may koleksyon ng mamahaling gadgets, at iba pa. Ngunit sa kanilang tahanan, iba ang realidad. Simpleng pamumuhay lang, isang maliit na bahay. At si Leo ay tumutulong lamang siya sa pagwawalis at paghuhugas. Ngunit mas pinili niyang itago ito. Sa kanilang tahanan ay tahimik, simpleng bata si Leo at minsan ay nahihiya sa sarili. Tuwing magtatanong ang magulang, Kumusta naman ang grades mo, anak? ngumiti siya at sumagot. Top po ako lagi nanay tatay. Kahit alam niyang hindi iyon totoo. At unti-unting nabubuo ang isang mundong hindi niya kayang panindigan. Nagplano ang kanyang mga kaklase para sa paparating na kaarawan ni Leo. Para siya ay sorpresahin. Bili tayo ng cake para sa kaarawan niya. Ako na bahala sa mga lobo. Magbigay din tayo ng mga regalo natin para kay Leo. San kaya natin siya susurpresahin? Ililista ko na lahat ng mga bibilhin. Dumating na ang kaarawan ni Leo. Masaya silang nagtungo roon. Dala ang simpleng handa at mga regalo. Ngunit pagdating nila, nagulat sila. Walang mansyon, walang engranding gate. Dahil ito ay isang maliit na bahay lamang. At sa harap nakita nila si Leo na nagwawalis. Napatigil ang lahat at nagtanong na tag-iisa ang kanyang mga kaklase. Leo, ito ba yung sinasabi mong bahay ninyo? Nasa na yung maganda mong kwarto, Leo? Nasaan na yung robot na ginawa mo, Leo? Totoo bang mataas yung score mo sa exam? Bakit mo kami nagawang linlangin sa mga sinasabi mo, Leo? Kasinungalingan ba lahat ng pagpapanggap mo, Leo? Walang naisagot si Leo kahit isa sa mga tanong ng kanyang mga kaklase. Parang bumigat ang hangin. Walang happy birthday. Walang tawanan. Tanging katahimikan at pagkadismaya lamang. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng kasinungalingan niya. Kinabukasan sa paaralan, nag-iba na ang lahat. Wala nang lumalapit, wala nang nakikinig. Sinubukan niyang magpatawa, ngunit walang tumawa. Sinubukan niya din magsalita, ngunit walang naniwala. Doon niya naramdaman na mas masakit pala ang mawalan ng tiwala kaysa mapahiya. Umupo si Leo mag-isa sa isang sulok. Bakit ko ba ginawa yun? Bulong niya sa kanyang sarili. Naalala niya ang bawat kasinungalingan na kanyang ginawa, bawat ngiti na nakuha niya sa maling paraan. At doon niya naunawaan na hindi siya minahal dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa pagpapanggap niya. Pagdating ng hapon, lumapit siya sa kanyang mga kaklase. Kinakabahan, nanginginig, at nagsalita siya. Pasensya na kayo, nagsinungaling ako sa inyo. Natakot lang akong hindi ninyo ako magustuhan. Tahimik ang lahat hanggang may isang nagsalita. Hindi naman namin kailangan na perpekto ka. Gusto lang namin ng totoong ikaw at kung anong meron ka. At unti-unting bumalik ang mga ngiti ng bawat isa. Simula noon, nagbago na si Leo. Hindi na siya nag-imbento ng kwento. Hindi na siya nagpapanggap. At tinanggap na niya ang kaniyang sarili kung anong meron siya ngayon. Ang kanyang simpleng buhay at ang kanyang tunay na pagkatao. At sa pagkakataong ito, ang mga kaibigan niya ay nanatili. Hindi dahil sa kasinungalingan,
kundi dahil sa katotohanan.